But nakita rin natin dito na yung person mo is nagsisisi siya sa mga nagawa niyang kasalanan sa'yo. So kung siya man yung nagsinungaling and siya yung nanloko, nagsisisi siya, no? Malaki yung pagsisisi nito, regrets as in. Pwedeng nakukonsensya din siya, mga kapiksi. Pero more than konsensya is mas lamang yung pagsisisi sa kanya. So parang na-realize agad niya yung mali na ginawa niya, mga kapiksi. Kahit hindi pa to nagsasorry sa inyo, deep inside itong person na to, malaki yung epekto sa kanya nung kasalanan na nagawa niya sa inyo, mga kapiksi. And kung hiwalay kayo nitong person na to, or let's say hindi kayo nag-uusap ganyan, gusto nitong bumalik sa inyo, mga kapiksi, and gusto nitong Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading. Anong nararamdaman niya sa'yo? Tingnan natin yung current feelings sa inyo ng inyong partner ngayong April to May. Pasensya na guys, meron naglalaro ng bola sa labas, baka naririnig nyo. So, kapag love reading guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo guys. So, unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga pwedeng nangyayari sa relationship nyo, mga kapiksi, no? We have past life relationship. Pwedeng for some of you guys, pwedeng karmic yung relationship nyo, mga kapiksi. Ibig sabihin, sa past life nyo, previous lifetime nyo is magkarelasyon na rin kayo ng iyong partner or specific person, and nag-meet ulit kayo, yung mga kaluluwa nyo, no, your souls met again in this lifetime, mga kapiksi. And most of the time kapag ka ganun, pwedeng nangyayari ulit yung mga experiences nyo sa previous lifetime nyo, mga kapiksi, especially kapag ka walang forgiveness na nangyayari, guys, okay? And yung mga history, yung mga, ibig sabihin yung mga negative na circumstances na nangyari sa inyo sa past, hanggang hindi nyo natututunan yung mga lessons doon, and hanggang walang forgiveness, maaari ulit siyang maulit ngayong lifetime na to, and sa susunod pang lifetime, mga kapiksi, hanggang hindi napuputol yung karmic connection. And para maputol yun, mga kapiksi, kailangan magkaroon ng acceptance and forgiveness. So, mostly nagre-resonate ito guys kapag negative yung nangyayari sa situation nyo, okay? So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. For some of you naman guys, kung ano yung maka-resonate sa inyo guys, take that message kasi hindi lahat ng message mag-resonate. So, calling in your soulmate, mga kapiksi, no, your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. So, if, let's say for example, single kayo or in a relationship na kayo, pwede rin to guys kahit in a relationship na, parang your prayers and affirmations, visualizations regarding dun sa harmonious relationship and harmonious partner na gusto nyo, yun yung gawin nyo, yun yung i-focus nyo. And always ko nga yan sinasabi sa inyo guys, diba? Bago pa lang kayo pumasok sa isang relasyon, ipagdasal nyo na ibigay sa inyo kung ano yung type of partner na gusto nyo, no? Ilista nyo as in, mga kapiksi, lahat ng ugali, lahat ng personality, and kapag ka binigay sa inyo, mas dalong kailangan yung ipagdasal guys para ma-maintain, no, yung pagkakaroon ng harmonious na relationship. So, call in your soulmate guys by doing affirmations and prayers and visualizations, mga kapiksi. Okay? Kailangan palaging may dasal and affirm guys. And give your relationship a chance, mga kapiksi. This will resonate naman sa mga kapiksi natin na nagkakaroon ng problema sa relationship, na especially kung karmic yung relationship nyo. Sabi ko nga sa inyo, mostly magre-resonate ito kapag ka negative yung nangyayari sa sitwasyon nyo. And kung negative yung nangyayari, pwede nyo bigyan ng chance guys yung mga relationship nyo with your partner or specific person para maayos, diba? Yung relationship naman guys, hindi naman porket nagkaaway or nagkagulo, hiwalay na agad. There are times na talagang binibigyan pa natin ng chance para maayos, di ba? Hanggang kaya pa, mga kapiksi. Go lang, guys, okay? Alright, so, yeah. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Dito naman guys, tingnan natin yung
nararamdaman ng person nyo. So, shuffle ko to mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revised breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, by the way mga kapiksi, kapag love reading guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng magkabiligtad yung roles guys, no? Hindi ko alam kung na-mention ka kanina. Pero if hindi kayo naka-resonate, pwede nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. So, ito yung ating feelings energy mga kapiksi and Capricorn. Kayo ay na-represent ng King of Pence sa ating spread mga kapiksi. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may water element kayo sa inyong natal chart or yung person mo is water sign or pwedeng may water element sila. So, dito guys, this is both negative and positive, no? Yung nakikita natin sa negative mga kapiksi is maaaring nagkaroon ng betrayal dito sa relationship na to. Deception, no? So, panloloko, cheating, pagsisinungaling, dishonest, mga kapiksi. So, pwedeng sabihin natin na meron na kayong trust issues with this person kasi niloko na kayo nitong person na to and pwedeng nahuli nyo siya. Ito guys, parang feeling ko nahuli nyo siya nang hindi sinasadya mga kapiksi. Pwedeng naghiwalay kayo nitong person mo or pwede namang hindi kayo naghiwalay. Ang nakikita natin dito guys is syempre kapag may pagsisinungaling, merong pag-aaway mga kapiksi. But nakikita rin natin dito na yung person mo is nagsisisi siya sa mga nagawa niyang kasalanan sa'yo. So kung siya man yung nagsinungaling and siya yung nanloko, nagsisisi siya, no? Malaki yung pagsisisi nito, regrets as in. Pwedeng nakukonsensya din siya mga kapiksi. Pero more than konsensya is mas lamang yung pagsisisi sa kanya. So parang na-realize agad niya yung mali na ginawa niya mga kapiksi. Kahit hindi pa to nagsusorry sa inyo, deep inside itong person na to, malaki yung epekto sa kanya nung kasalanan na nagawa niya sa inyo mga kapiksi. And kung hiwalay kayo nitong person na to or let's say hindi kayo nag-uusap ganyan, gusto nitong bumalik sa inyo mga kapiksi and gusto nito magsimula ulit kayo. Gusto ng person mo na magkaroon ulit kayo ng one more chance. Kaya itong mensahe na to mga kapiksi na give your relationship a chance, work on your partnership, pwedeng nagre-resonate ito sa inyo mga kapiksi kasi gusto ng person mo na parang ayusin, no? Kung ano man yung nagawa niyang pagkakamali. Kasi na-realize niya na yon and para sa kanya, ikaw talaga yung happiness niya mga kapiksi and talagang abot hanggang langit yung pagsisisi niya sa mga kasalanan na nagawa niya. Okay? Pwedeng, for some of you guys, parang feeling ko hindi ito makapagsabi ng sorry sa iyo kahit na nagsisisi siya. That's because pwedeng dahil sa pride or pwedeng dahil din sa guilt mga kapiksi, no? So, minsan kasi guys, mahirap talaga magsabi ng I'm sorry. Yeah. So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan mga kapiksi. So, what else? Tingnan pa natin guys. Yan, no? So, definitely guys, itong person mo, gusto talaga niya ng another chance. Dito sa relationship na to, nagiging accountable siya mga kapiksi, no? Actually, itong person mo, nagmamature na siya, no? Sabay ng kasalanan na gawa niya, sabay ng problema niyo sa relationship is natuto siya ng leksyon and nagmature din siya at the same time guys, okay? Another presence ng earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. So for some of you, pwedeng may earth sign din yung person nyo mga kapiksi. And
nagpapakumbaba ito or magpapakumbaba, mga kapiksi. And dadating din yung time, guys, na mababalik din, parang kung tinitake for granted ka niya dati, ngayon hindi na. Parang magkakaroon na kayo ng give and take if ever man na magkabalikan kayo and magkaayos kayo nitong person mo, gusto niya nung parang give and take na type of relationship. Ibig sabihin yung walang lamangan, patas lang, mga kapiksi. So definitely guys, this person, mahal ka pa nito, may feelings pa siya sa'yo, nagsisisi siya sa lahat ng ginawa niyang kasalanan, and gusto niya magkaroon ulit ng second chance if ever na bibigyan mo siya, mga kapiksi. Okay? So comment down below guys, if naka-resonate kayo sa mga kapiksi natin na naka-resonate, and kung gusto nyo ng second chance, diba, i-mind nyo na sa comment section, mine second chance, mine harmonious relationship, mine magsusore yung person ko. If ever man na nagpapabalik kayo guys, ang pinakamagandang subliminal dito is yung pampabalisa palagi guys, yung pampabalisa tsaka pampamiss. Wag nyong aalisin yun sa nyo routine nyo, palagi nyong pakinggan guys. And then yung pampakonsensya, pampabati, no, para magkabati kayo, pampabalik kung gusto niyo magkabalikan guys. Yan yung mga subliminals na very relatable, kumbaga, sa inyong reading, mga kapiksi. Libre lahat ng subliminals natin sa YouTube guys, okay? So buno tayo ng love advice, love message para sa inyo. Tao ba ang jowa mo o sibuyas? Bakit ka iyak ng iyak? So, this is a message for you guys, no? Kasi baka mamaya iyak na kayo ng iyak dahil sa mga nangyayari sa relationship nyo, mga kapiksi. So, you have to remember na jowa mo, tao, hindi sibuyas. So, ibig sabihin, stop crying, mga kapiksi. And it's okay to cry. If talagang sobrang sakit na ng sitwasyon nyo, di ba? Okay lang yan, ilabas nyo. But, wag nyo din masyadong damihan. Kumbaga, it's okay kapag medyo okay na kayo, di ba? Go back to yourself and asikasuhin nyo naman yung sarili nyo, mga kapiksi. Always remember na hindi lang dapat sa kanila umiikot yung mundo nyo, guys, no? Dapat iniisip mo rin yung sarili mo, sinasaalang-alang mo rin yung sarili mo. Sa mga kapiksi natin na may mga emotional pain, guys, pwede kayong makinig nung ating Ho'oponopono and Self-Love Subliminal. Very effective guys, and para sa inyo talaga yun, para matulungan kayo na mabilis yung inyong pag-recover sa mga emotional pain nyo. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. For more tarot readings, mga kapiksi, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.